Hopes and dreams are fading. Hi guys. It's not hard to figure it out. Hey, Alan, what's my pet peeve? Siguro yung hindi, siguro if a person talks with their mouth full, that's something I really don't like. It's a small pet peeve, but I don't know, it's something that I really don't like. I don't like it when people talk with their mouths full, and then malapit sila sa face. Traumatizing. Hindi pa ako kumakain, pero kakain ako soon. Oh, by the way guys, ang cute ng White Republic kasi before they would give me stuff. They would give me whitening stuff. This is, nakita ko lang to ngayon lang Whitening, nag-whitening kasi ako. So, ayun. And, bumili ako ng 1 pack lang. And then, they ended up giving me 3. So, I'm super happy. Thank you to the, I don't know, but I'm so happy. Nagpapataan siya ako. Yes, nagpapataan ako. So, lagi akong nagbibilad sa araw. Pero kasi healthy rin siya sa katawan. If you have like, pag nagbibilad ka sa araw, parang healthy rin. So, ayun. Sinasabay ko na since morena naman ako naturally. Nagbibilad na rin ako. Kahapon guys, nanood ako ng polo game. First time ko manood ng polo match. Yung polo match, yun yung parang horses, and then sila, parang may pinapalo silang ball, and then parang pag nagka-goal ka, dun ka magsuscore, and may team kayo, parang 4 kayo sa team. Hindi ko alam kung alam nyo kung ano yung polo, pero fun siya panoorin. First time ko manood, so hindi ako sure nga kung, it was super interesting for me. Guys, grabe, nagtaping ako last week. And, abangan niyo yung eksena namin, mga eksena namin. Well, lahat naman kaabang-abang, pero abangan niyo yung eksena namin kasi sobrang maganda, and at the same time, siguro nakakatuwa. Hindi siya nakakatawa, pero nakakatuwa na rin siya. So, abangan niyo yung mga next scenes ni Vera with David, and baka may ibang character din akong ka-eksena. So, ganda. Sobrang nag-enjoy ako. Ibang environment, so, super excited ako, as in, oh my God, exciting talaga. Josa Guafs, OMG, I find you so pretty. At first, with Erich teleserye, I forgot the title. So, ganda mo. Oh, yeah! Blood Sisters. Yun ba yung tatlo si Ate Erich? She was Erica Agatha, and oh my God, I forgot the other one. Kasi Erica Agatha, and then the short hair siya dun sa isa. Attorney Vera, may gawin tayong transaction 50-50. Diyos ka. 50-50? Lugi ako dun Joke. OMG, favorite ni Mamita. Oo nga, natandaan niyo pa guys. Grabe. Durian City. Saan yun guys? Alam niyo, sobrang gusto kong sobrang magdagat. Sobrang na-miss ko na magdagat. Kaso, hindi pa muna pwede muna kasi nga ako
I'm working with BQ. So, ayoko naman umalis ako tapos may taping. Gusto ko mag-focus sa taping. Pero nakakamiss dagat. So, buti na lang, meron pool dito sa condo, sa namin. And nakakapagpunta ako din bilad-bilad. And imagine ko na rin na para ako nasa dagat. So, I'm so happy. Basta sana hindi na umuulan kasi recently parang laging umuulan. Parang ang weird ng panahon. Mainit, tapos uulan bigla. Pero yung ulan parang ambon lang. Tapos, ay, may nagtanong kung ano yung watch ko. My watch is Lacoste. This is my favorite watch from all of them. Kasi actually, ang dami niyang features. Tapos parang siyang stopwatch. Ang cool nga. Guys, ang dami nagko-comment sa akin. Parang nagsasabi na anong feeling na whatever. First of all, like, pakiko. Diba? Without being so mean naman. Like, wow, so konyo. Hindi naman ako sa sobrang masama, pero anong pakialam ko? Edi ko. I mean, ano ba? Hindi, I mean, diba? Anong pakiko? Diba? Tama, mali. Crush sa BQ. Oh. Hindi ako bitter. Wala lang akong pakialam. Like, wala akong pakialam. Kasi, anong connection ko? Ikaw. Like, diba? Naiinis lang ako sa mga taong parang naggagawa ng issue na wala namang issue. Tapos parang kailangan ko pang explain yung sarili ko. Ayoko nang explain yung sarili ko. Gusto ko nang umalis sa ganung... Gusto ko nang maalis yun sa akin. Tapos, parang yung mga tao, binibring up pa nila. Pero para saan? Ano bang pakialam ko? Ang saya-saya ko na ngayon. Like, masaya na ako sa life ko. Diba? Tapos parang pag magsasagot naman ako, pag sasabihin ko yung totoo kong opinion, parang ako pa yung mali. Wala naman akong ina-attack. Hindi naman ako nag-a-attack ng tao. Nagsasagot lang ako ng totoo na anong pakialam ko. Guys! Nalaloka ako sa inyo. Hindi, pero okay din naman. Masaya din namang pinag-uusapan siya minsan. Pero sana, wag na natin gawing issue. Masaya naman na tayo lahat, diba? Diba, masaya naman tayo lahat. So, ba't pa natin kailangan gawa ng issue? Okay lang naman siguro magtanong, pero wag naman yung pabalang na tanong na parang issue yung hinihintay. Wala naman ako masamang dugo sa kanilang lahat. Lalong-lalo na dun sa girl. Wala naman ako masamang intensyon. Wala rin ako masamang... Like, wala naman eh. Wala as in... buti na nga, like, Diyos ko, ayoko na magsalita. Pero, sinasabi ko naman na wala naman talaga akong issue dun sa girl. So, I'm super happy. And I hope she's happy because everyone deserves to be happy. Diba? And mukha naman silang masaya. So, I'm so happy that masaya siya, yung girl. Kasi deserve niya sa lahat siguro ng pinagdaanan niya sa life. And I'm sure madami siyang napagdaanan. I mean, lahat naman tayo, madami pinagdadaanan sa life. So, ang importante na lang talaga. Ayoko lang yung parang may away-away pang nagaganap. Diba? Wag na yung ganun. Promise kasi kung gusto kong makipag-away, di nakipag-away na ako. So, wala namang problem talaga. Kung merong problem, it's more on siguro yung hindi lang pag-uunawa naming lahat. And hindi rin naman ako perfect na tao, no? Nagkakamali din ako. So, lahat naman may pagkakamali. Basta, importante lang talaga. Doon tayo sa taong talagang totoong mahal tayo. Pero ayoko na lang yung kasi parang hindi naman sila gumagawa ng issue. So, wag na tayo gumawa ng gano'n. Although, hindi rin diba? Kasi parang may time na dumating sa point na feeling ko ako pa yung may kasalanan. May one time kasi, parang ako pa yung may kasalanan. Hindi naman, ano ba yun?
Diyos ko, nananahimik ako dito. Hindi na nga ako nagpa-party-party. Pero lumabas ako nung minsan kasama ko si Tito John. And nag-enjoy naman ako kasi nanood kami ng, alam mo yung Mooney, nanood kami ng parang throwback na ano. So, ano sinabi? Paano mag-move on sa maraming memories? Side picture. Which side? I think hindi ka naman ever mag-move on sa memories na meron ka. Like, syempre, kung ano man yung memories na nabigay sa'yo, memories pa rin yun, and experiences pa rin yun na nabigay sa'yo ng tao. And siguro yung time na yun, yung taong yun, syempre, minahal ka naman ng tao, and minahal mo rin yung tao, so masaya naman yung memories. Siguro hindi mo naman kailangan mag-move on dun sa memories. You can cherish the moments, maybe. I don't know. It's really up to you. I mean, if you wanna forget it, kalimutan mo. If not, then you can keep it. So, meron naman mga memories that is worth keeping for yourself, and there's other memories naman na you just let go, you just don't think about it, and at the end of the day, past is past. Like, itong live ko ngayon, kung ano man mga sinasabi ko, like, right now, pagkatapos kong sabihin, tapos na siya. Tapos na yung moment. Tapos na yung, kumbaga yung moment. Tapos na. So, ano lang, like, nasa utak mo na lang naman yun eh. Kung iisipin mo pa siya, lalo nang iisipin, or ano. So, it's really up to you. At the end of the day, yung sarili mo, yan yung controlled mo eh. Yan yung kaya mong i-control. So, kung gusto mong malulungkot ka. Kung gusto maging masaya, tingnan mo magiging masaya ka. Kung ano yung choices na mga pinipili mo sa life, yun yung mangyayari sa'yo eh. So, ayun. So, for me naman, hindi naman sa, ano ba yun? Hindi naman sa mag-move on ka sa memories. You can keep the memories, you can cherish the memories, but it's really up to you kung paano siya magiging affect. Or ano yung effect? Ano yung effect niya sa'yo? Kung bang magiging maganda pa siya para sa'yo, ikikip mo siya, or masama siya, ililit go mo siya, diba? Parang ganun. Ganun siya. Yes, originally talaga morena ako, guys. Pero kaya ko rin pumuti ng puti. Hindi lang ako siguro super puti, pero kaya. Hi, Dak! Salamat sa pa-rose. Ask pa kayo question, dali. Okay lang naman kahit mag-love life questions. Pero hindi na issue sana yung mga sasagutin ko, ha? Huwag na natin siyang gawing issue. Gawin na lang natin siyang learning lessons. Total, lahat naman tayo. Lagi kitang inaabangan sa BQ, kaso madalang ka lang ipinapalabas. Oh, salamat naman sa pag-abang. Pero yeah, sana more. Pero, para hindi rin kayo magsawa sa akin at hanapin niyo ako. Sige, asan kayo questions? Hanap lang ako. Magkapangpangan kapin. Wait, ang sabi, basketball or volleyball? Para sa akin or para sa akin, volleyball. Kasi babae ako. And hindi naman sa sinasabi kung hindi pwede mag-volleyball, mag-basketball yung mga girls. I mean, there's women NBA, but yeah. For me, personally, mag-volleyball ako. And gusto ko kasing beach volleyball, lalo na yung friend, diba? Beach volleyball. So, ang ganda. Parang ang sexy. Height ko, 5'6.5", 5'7". How's my love life right now? Happy ako. So, ano kasi, I'm not gonna lie, may mga traumas akong from the past na not just specific person, not a specific ex, but during my dating timeline, siguro, sa mga na-date ko, syempre may mga traumas na ako na build up sa akin, which is fine. I'm starting to learn how to let go of the traumas, and super blessed naman ako na meron akong someone that's super supportive with everything, with like not just kumbaga
parang for my mental health, for myself. Kasi, ang hirap eh. Ang hirap minsan na kasi syempre tao ka lang. Parang nahihirapan din ako minsan mag-differentiate kung ako lang ba ay yun ulit. Parang nagpapakagaga na naman ako, ito na naman tayo, or talagang ini-create ko lang yung scenarios ko sa mind ko. So, meron akong mga times na medyo nahihirapan talaga ako na, pero I'm so grateful naman na yung partner ko ngayon, he's very genuine and he's very like understanding with my situation na I haven't had like hindi madali yung napagdaanan ko sa past. And happy naman ako na nagiging okay ang lahat. Wala akong son and wala rin akong anak. So, wala akong anak. Alam ko dati kasi medyo chubby ako. Kasi malaki nga akong babae. And coming from tennis kasi, pag sa tennis, before nagte-tennis ako, lagi akong kumakain. So, nasanay ako na gusto ko talaga kumakain lalo ng chocolates. Mahilig ako sa chocolates. Hindi ako, kahit wag mo na ako pakainin ng mga bagay-bagay na meals, ganyan. Pero pakainin mo ako ng chocolate, tsaka pakainin mo ako ng mga mga chips, mga chichirya, lalo na yung Lay's, ganyan. Yun yung gusto ko talaga. Alam ko. Tapos favorite ko talaga yung McDo fried chicken. Alam ko, yung ibang tao, yung sabihin nila, favorite nila yung Jollibee. Masarap din yung Jollibee. Masarap talaga yung Jollibee. Sobrang iconic yung Jollibee. Pero lumaki kasi ako na kinakain ko McDo. Pero, depende kung gusto kong McDo, gusto kong Jollibee, depende. Pero mahilig ako sa fried chicken. So, mga favorite food ko, fried chicken, fried fish fillet. Mahilig ako sa perito. Pero gusto ko yung deep fried na malutong, yung buttered, yung may butter. Tapos, favorite ko rin mga barbecue, mga ihaw-ihaw. So, mahilig ako sa pork barbecue, sa isaw. Alam mo yung, chicken ass? Tawag sa Kapampangan paldewot. Sa mga taga Manila, Pampanga, anong Tagalog ng chicken ass? Or sa ano bang Tagalog ng chicken ass? Kasi Kapampangan paldewot eh. Puwet. Oo, puwet. Pero ano kasi yung tamang term? Puwet ng, ayun, chicken esol. Tama. Buldit. Yun, isol. So, yun yung mga gusto ko. Mahilig din ako sa, oh my God, mga sisig. Mas gusto ko crispy pata kaysa lechon. Mas gusto ko yun. Yung lechon, minsan kasi mapili ako, hindi ko alam kung ano bang gusto ko. Yes, Kapampangan ako. Pero alam nyo, ang sa akin naman sa respeto naman sa pinaka-late na super respectful siya sa akin. Alam ko yung sinasabi, parang, kasi meron siyang parang belief, yung late ex ko, may belief siya kasi 'di ba Christian, may belief siya na dapat kakasal muna kayo bago may mangyari. So he was very nice to me naman regarding that. So hindi niya ako binastos. So lahat ng mga asumerang mga taong sinasabi binastos nga ako or ganito ganyan or gamit na gamit, no. Sobrang respectful naman siya dun sa part na yon. So I'm happy naman. Yun naman yung mapapasalamat ko sa kanya kasi sobrang respectful naman siya sa akin that time. Pero hindi ko alam kung gaano siya kasi siguro may mga pagkukulang din ako. So hindi ko naman alam kung gaano siya ka-loyal sa akin that time. Pero ako, never niya akong binastos. So, sana huminto na yung mga na-assume na gano'n, na hindi kasi gano'n yung kung sa isang bagay, yun yung nirespeto, ginawa niyang sacred sa amin yun. And siguro kasi nirespeto din niya ako, as in yung pagkababae ko, and kung ano man ako. At tapos kasi, yun. So, gusto ko lang i-clarify yun sa mga taong nagsasabi na, gamit na gamit or ganito, hindi.
yun yung isa kong masasabi with wholeheartedly na vinalue niya yung part na yun. And ang naalala ko lagi niyang sinasabi sa akin na before, hindi kasi maganda sa Christian, hindi ako Christian, Catholic ako, pero siya kasi Christian na yung it's better to do it when you're married. So, yun yung vinalue niya talaga sa akin. And I'm grateful for that. And kahit, siguro kung gusto niyo siyang, I don't know, pero, so sana mag-stop na yung speculations na sinasabi na yan, si Micah, ganito, ganyan, gamit na gamit. No, hindi. Ako magsasabi sa inyo, guys. Dahil, minsan kasi nababastusan na rin ako, pero ayoko magsalita dahil hindi naman ako masyadong ganyan super public person and nasasanay pa lang ako and I want to be careful with what I share, especially online kasi syempre, 'di ba? Although kakilala nyo ako, hindi pa tayo nag-meet lahat, so I'm still very careful with what I say. But I will say na yun yung isang bagay na vinalue niya sa akin. And I don't know kung yun pa yung values niya from this day, but nung kami, yun yung values niya sa akin. So, nag-a-adjust ka. Kaya nga nung nag-probinsyano ako last year, hindi ako marunong mag-sexy scenes, regardless if nag-sexy scenes ako doon with Mariana, diba? As in, kahit tanong nyo kay Direk Malu, sobrang natatawa. Hindi naman, siguro siya stress siya kasi hindi niya makuha yung scene, but ako natatawa ako kasi hindi ako marunong magpa-sexy that time. Although nakikita nyo akong daring, hindi ako kasi marunong talagang, hindi ako ma-sexy eh. Hindi ako malarit ba? Ganun ba? O diba, si Mariano na bembang tiyo. Yun naman pinag-uusapan natin, puro bembang, diba? Ano ba yan? Pero okay lang. Okay lang naman. Lahat. Alam mo yan kasi napansin ko sa ating mga Pilipino, no, hindi tayo masyadong na-educate sa sensuality natin ng mga babae, hindi masyadong na-educate. And yung mga lalaki naman din siguro, masyado silang atat kasi nga hindi sila na-educate sa ganyan. Pero I value myself as a person. Like, I really value myself as a person and I want to remain, I have this theory na nga na hindi naman ako basta-basta, like, yung jowa ko kasi party peep siya before and hindi niya pa ako na-meet kasi hindi ako lumalabas masyado, hindi ako nagpa-party, hindi ako party people. Like, mas gusto ko na lang nasa condo or sa bahay lang ako, nanonood ng Netflix. Hindi ako ma-party people. So, hindi ako yung girl na nagsisleep around. Although, mukha naman akong ganon, siguro, sa kung paano how I express myself with my tattoos, with the way I dress. Minsan, di ako diba nakikita nyo, nakikita yung piercing ko, and very sensual akong babae. But, hindi ako yung tipong nag-sleep around. Like, I don't know if parang wala, diba, wala, kahit tanong nyo. Kasi meron akong mentality na parang pasok ng parents ko sa akin na syempre, yung magiging future husband mo, dapat naman maging proud na may special kayong bond na kayo lang. Hindi ko sinasabing, diba, hindi ko sinasabing, ako, birhen ako hindi ko sinasabi yun. Pero ang sinasabi ko, very limited. Hi, Marian Kapinpin! Hi, Tej! Malapit tayo magkita soon. Excited ka na ba? Ako super excited na. Ayan, guys. Happy naman ako nakapag-open up ako sa inyo. Kasi for me, mahirap mag-open up. Like, hindi ako masyadong mag-open up, promise. And hindi, alam nyo guys, hindi rin, akala na ng ibang taong taray-taray ko kasi hindi ako masyadong nagsasalita or something. Pero hindi kasi, lang talaga ako, socially awkward and mahihain akong tao. And parang minsan na, pag nagte-tennis ka kasi, wala kang kailangan kausapin eh. Kaya, kailangan focus ka eh. So, parang ngayong nag-transition ako sa pagiging artista, I'm more, natututo ako na maging share and mag-share and okay lang naman mag-share. So, ngayon, yun yung tinatry ko.
Pero very careful lang ako sa mga sinasabi ko. Kasi nga, yun nga, lalo na sa social media ngayon, Diyos ko. Pero sana lahat ng mga nasi-share ko or something, wag na natin gawing issue. Kasi wala naman talagang issue. Kasi kung gusto kong issue, gawin natin issue. Pero wala namang issue. Diba? For, never ako, sa underarms, never, or anything, like, legs, nag-shave ako, pero more, as much as possible, mas okay if mag-wax kayo. Yung mga girls dyan, or even guys, mas okay if mag-wax kayo. Kasi, talagang, it has a difference. Ayun. So, yun lang. Today, may taping yung BQ and and siguro, kasi hindi ko alam yung, well, their usual schedule is MWF, and ngayon, I don't have a call, but sana soon meron. But, yeah, today wala akong taping, unfortunately. So, magla-live muna ako. Since wala naman akong, ganap today. But, yesterday, yun nga, nanood ako ng polo kasi invited ako by kasi yung daughter nung sa fila, siya yung, her name is Rina or Miss Rina. I play tennis with her and nakilala ko siya kasi sa tennis through Sir Carlo. So, yan. And grabe guys, alam niyo ba, nung nag-probinsyano ko, sobrang naging life-changing talaga siya sa akin. And I'm so grateful until this day na party ako ng pamilya na yon. And the things that I would do para ipaglaban, hindi naman the things that I would do. Siyempre, meron naman tayong morals. But the things that I will do para ipaglaban na talagang nandun ako sa part ng family na yun. I really worked super hard and I really love it. Ayun. Alam mo, din eh. Ang daming, kasi, hindi ko alam. Basta, anyway, ask na lang kayo ng questions. Hindi ko na alam yung sinasabi ko. Sobrang Latina, gorge. Ayun yun. Yun yung TikTok. Alam ko na. Yun yung TikTok, diba? Sobrang Latina, gorge. Ayaw akong tumayo. Huwag muna. Huwag mo tulungan si David pakiusap. Oh my goodness. Hi, attorney. May asawa na sa totoong buhay. Wala pa. Wala pa akong asawa. Hindi pa, career muna tayo. And I'm also healing as a person. Parang feeling ko, during the pandemic, right before pandemic and during the pandemic, I really lost a time of my life. And I feel like, pati ako nagka-crisis, like, loss ako, hindi ko alam kung ano ba yung gusto ko. But slowly now that I'm getting better mentally, I'm getting much happier, and I'm slowly learning more and more about myself, and I continue to want to cherish that and really hone kumbaga talagang pigain and build, parang ganun ibig sabihin nun, myself. Kasi as selfish as that sound, I don't know if it's selfish. I don't think it's selfish. I don't think it's selfish to love yourself and put yourself first. As long as wala ka namang inaapakan na tao, and as long as hindi mo naman sinasaktan yung ibang kapwa mo, and as long as you mean well, there's nothing wrong with putting yourself first. It's really important. People might say it's selfish, but it's not selfish. It's not selfish to love yourself, but it is selfish kapag sumusobra ka na. Basta i-gauge nyo lang. Yun yung mahirap. Kailangan yung i-gauge kasi kung ano yung magandang balance. Basta life is all about balance. Balance lang. Kapag may sumobra, anything that sobra is
not good. Like, kunwari, nasobrahan ako. Like, balance lang yung hair ko. Pag nasobrahan ng kulay, mamamatay. Kapag balance, okay lang siya. So, kailangan mo lang malaman yung balance ng life. And, huwag ka lang sumobra. Kahit ano man yan, either pagkain, even the smallest things. Life is all about balance. Sobra na ba ako nagiging deep? Minsan kasi ganyan ako eh. Gusto ko deep. Gusto ko yung conversations, stimulating conversations. Hindi ako masyado yung ako masyado yung parang mababaw na conversations. Medyo deep ako na, suya. Sino po ba love mo? Family ba? Watch, eme ka po. Eme saan? Mahilig ako sa kape. Anong oras na, guys? Ngayon magluluto ako ng pasta. Hindi ko na alam sabihin ko. Parang feeling ko, ang dami ko nang sinabi. Dito muna ako in a bit. Wala naman akong ginagawa. Yan, sa BQ. 5:32 pa lang. Aga pa. It's so early eh. Ano gagawin natin? Ano ba magandang gawin pag walang ginagawa today? Kasi today, parang wala akong ginagawa. Ayoko naman mag-makeup. Kasi nag-makeup na ako. 2 weeks ako nag-makeup. Ayoko muna mag-makeup. Kaya tingnan niyo itong palette ko, guys. Favorite ko ito ginagamit ngayon. Diba? Wala siyang brand. Kasi actually, I wanted to develop makeup stuff. Pero oh my God, tingnan mo yung palette ko. Pakita ko na lang yung mga palettes ko. Sige. Ang mahal kasi. Ako lang naman to. Like, ako lang naman mag-isa. So, hindi ako nakapag-ano pa. Swerte ni The Attorney. Morena version ni Kylie. Padilla. Parang nakikita ko, pero parang ang layo namin. Ang layo nga. Masyado siyang maganda, guys. San si Melissa? Nasa Sydney. Hi. Ayun. Wala na akong alam sabihin pa. Excited na ako sa magiging ganap this coming April. So, sana abangan nyo. And I'm so happy pala, guys. Parang kailan ko lang sinabi, diba, na sana mag 700k tayo. And ngayon, parang, thank you sa mga nagigifts. And ngayon, parang nasa na tayo, 715? And sana umabot tayo ng 800 soon. And pati yung IG ko, sana mas lalong, yung IG ko. Kaso, mas kasi talaga ako dito sa TikTok eh. Kasi parang relax. Pero sana yung IG ko rin, if hindi nyo pa ako naka-follow, follow nyo na rin ako sa IG. Para maging mas, na rin ako dun sa IG. Maging activated. Active. Saan ba yung... Wait lang ha. So, maging active ako sa IG. Ayun doon. Sorry. May sumambit sa upuan ko. Good evening. So before, okay, binili ko to dyan sa Lazada. Ito yung ginagamit ko. Ngayon nag-transition ako. Wow, transition. Ito naman, medyo mas may kamahalan siya and medyo social siya ng konti. Tingnan niyo, ang cute. Pero, sabi may probiotics daw siya and superfoods. Ewan ko bakit may superfoods ang nilalagay sa labi. Baka kasi minsan nakakain yung lip gloss. Ewan ko ba. Favorite color ko, pink. Baby pink. Anything pink. Tingnan mo mga gums. Ayan. Nahilig ako sa ganyang kulay. Mga ganito. Ganyan. Favorite color ko talaga, pink. So, pag nakita niyo ako, meron akong something lagi na pink.
And, ayun. Nagpapapayat ka po ba? Yes, nagpapapayat ako kasi ang dami nagbabash sa... Joke! Joke lang! Pero hindi, totoo. Naging mental health problem ko rin yan, yung weight ko. Sobrang naging issue sa mga tao. Ewan ko pa bakit. Pero okay lang naman. Para sa akin naman yun eh. At least. Yes, ako yun. Nagpatan ka? Yes, nagpatan ako. Oo nga, diba, sobrang white ako. Kasi, trinay ko lang na, paano ba if maging super white ako? Like, ano bang magiging result? Kasi, ewan ko, gusto ko lang try. Kasi pwede naman eh. Kaya ko maging white. Actually, ngayon, nagbibilad kasi ako lagi. Tapos, meron akong ina-apply pag nagbibilad ako. Walang sa sunscreen ako sa face kasi nalaman ko sobrang pangit pala pag hindi ka nag-sunscreen sa face. And meron akong ina-apply itong nagbibilad ako. Ito siya. It's suntan oil. Meron siyang SPF. Tapos, parang, basta binili ko to sa Australia. Binili ng kapatid ko sa akin to. So, ina-apply ko lang siya. And then, pag nagbibilad lang ako, apply ko siya, and then mas magiging tan ako. Although, natural siya, so natural tanning, parang kumbaga ini-enhance lang niya yung pag-tan mo. But this is natural tanning. So, ito yung ginagamit ko. Meron akong prueba, ang dami nila, o diba? 3 sila. Hindi ako, wala lang, gusto ko lang i-share. Pero ito sila, yan yung ginagamit ko. As in, every time na hindi ako buntis. Ano ba yan? Sino ba yun? Bakit sinabi? Ano ba yan? Saan galing na buntis ako? Saan galing na naman yan? Anyway, ito yan. Well, actually, wala naman akong issue. Pero hindi pa yung time. Hindi ko alam saan galing yun. And bakit saan ba nila nakukuha yung ganyan? Anyway, ito yung ginagamit ko para magpatan ako. And, yan. Pero kaya ko rin maging puti, if ever. Like, hindi naman super white, pero kaya naman. So, yun yung ginagawa ko. Pag nagbibilad ako, nagtatan ako. If naman dun lang ako, nagpapaputi talaga ako, nagstay lang ako indoors, hindi ako nagbibilad, puputi talaga ako. Ano bang natural kulay ko? Hindi ko nga alam kasi depende siya sa yung kung anong ginagawa ko, anong lifestyle ko. Pero kung wala naman talaga natural, I mean, hindi ba to natural? Kasi feeling ko natural yan eh. Kasi parang yung katawan ko yung nagpo-produce ng puti. Pero hindi ako yung nag-fake tan, nagbibilad lang ako. So yung araw yung nagbibigay sa akin ng kulay. Pero hindi naman siya fake. Pero kung nasa bahay ako, kaya kong pumuti. Hindi ko alam explain eh. Ito, natural ko to kasi mga basta. Hindi ko alam explain guys. Ang hirap. Hindi naman kasi one color lang ako eh. It depends on my lifestyle. Pag summer, syempre, pag may araw, mabibilad ka, magiging tan ka. Kapag naman winter, which wala namang winter sa atin, puputi talaga ako. Pero kaya kong pumuti, yung sobrang puti. Kasi may halo akong Chinese. Kaya nga, ilong ko. Anong patay na ba yung maangas? Sino? Love you. Love you too. Anong sinabi? Obvious ang tan kasi maputi talaga siya dati pero maganda pa rin white or tan. Ano nga yung gusto kong tanong sa inyo? Ano ba masasabi niyo? White? Ano mas bagay ko? White or tan? Ano mas gusto niyo? Kasi ngayon kasi gusto ko lang maiba. Kasi parang kasi 'di ba may stigma or hindi naman stigma pero 'di ba yung beauty standards puti ka dapat. And I guess ayoko na parang yun lang yung maganda. Kasi tayo eh, kumbaga, Pilipino tayo. And sobrang lawak ng Pilipinas. And ang daming different kinds of beauty. Diba? Ang daming different kinds of beauty. May mga morena beauty, may mga Castilla beauty, may mga
white beauty, yung talagang mga lalo yung mga sa Cebu, Iloilo, ganyan. Diba, iba-iba kasi tayo, sobrang lawak natin. So, hindi naman pwedeng, ayoko lang, I mean, for me, ayoko lang na parang yung maganda lang if puti ka. Like, Ate Morena, maganda. Mas bagay sa akin. So, anong gusto nyo? Anong mas maganda, Morena? Morena ba yung mas bet nyo? Kayo, ano masasabi nyo? So, ganito, paano ba ako nag-start ng show business? May nagtanong, anong ulam nyo? Ay, anong ulam namin? So, nagluto ako ng, lamb, tsaka lamb. Ano yung Tagalog ng lamb? Paano ako pumayat? So, tupa. Totoo. Okay, so yun, tupa. Lamb chops. Bumili ako ng lamb chops. Nag-crave ako bigla. Mahilig kasi ako sa lamb, ganyan. So, nagluto ako ng tupa. So, nagluto ako ng magluluto ako ng lamb chops. And then, merong discounted na parang, wait lang, papakita ko sa inyo. Wait. Tapos, may nakita akong ganito libre. Libre. Discounted siya by one take one. Nasira ako. Excuse me. Ano siya, parang pasta, tortellini. Tapos sa loob, meron siyang cheese. Meron siyang parma ham. Dalawang ganito, parang nasa 300 something. So sabi ko, parang okay to. Hindi ko pa to nakita ever. So sa loob daw, meron daw siyang cheese. Tapos, sabi ko, ito na lang yung ulamin, ito yung gagawin ko, magluluto ako ng pasta, yung simple lang na pasta with tomato, olive oil, garlic, onion, lang, gigisa ko lang. Tapos nalagay ako ganito. Baka maglagay na rin ako ng tomato sauce. Tapos, ito na lang gagawin ko. Tapos yung meat, lamb, or tupa. Para hindi tayo masyadong social kasi pag English nakaka-social masyado. So, yun yung kakainin ko. So, okay. Paano ako pumayat? Actually, hindi pa ako kumakain the whole day. Kasi, same time, hindi rin ako nagising ng medyo maaga today. Kasi nung weekends, parang tuloy-tuloy akong nag-e-event. Nagpumunta sa mga event. Katulad nung Sabado, naglabas kami ni Tito John Estrada, or Rigor. And then, noon naman Sunday, merong tournament nga na sa Polo Club. So, in-invite ako ng brand, then pumunta ako. So today, since wala akong taping, natulog na lang ako ng hanggang mga... Nagising ako ng 9, pero natulog ako ulit. Tapos, nagising ako ng 12:30. And then, ngayon, nagkape pa lang ako. And then, yan, mamaya kakain ako siguro kasi naglalaro pa ng sports yung aking partnership. So, hintayin ko na siya makabalik. So, mamaya na kami magdi-dinner. Hindi pa ako kumakain. Ayan. Okay, so sa tan ko guys, hindi ako nagpi-fake tan. Hindi ako nagpi-spray tan. Pero ngayon, sinasabi ko, mayroon akong ina-apply na coconut oil. Pwedeng coconut oil or itong nakakatulong na to. Ganyan. Tapos, bibilad ka lang sa araw, and then okay ka na. Papakita ko sa inyo to guys. Sabihan niyo ako kung alam niyo to. Okay. So, nakita ko to sa TikTok, nag-trending. Alam niyo ba to? Do you guys know this? Alam ko Thailand lang to eh. Thailand. So, pero ano siya, parang yung sausage na, yung cheese, di ba kinagat nyo? Oo, yan. So, masarap, di ba? Ha? Oh, binabasa ko lang yun. Oo, so, Hoy! Huwag niyo... May nagsabi, unang agad ko to. Hindi, so ito masarap to. Trinay ko.
Bakit ako na-restrict? Hindi ako nagpo-promote ng brand anyway. Yun yung kinakain ko. Grabe, may nag-restrict sa akin. For 10 minutes daw ako mag-restrict? Bakit? Bakit ako may nag-ano sa akin? May nag-report sa akin for no reason? Or ano bang ginawa ko? Hindi ko kasi alam. Panik ako dun. Huli na. Anong ginawa ko? Anyway. Wala akong magagawa. Bawal yung brand. Ganon. Hala. Hindi kasi ako nagpo-promote. Nakita lang yung brand. Nakakaloka. Mawawala kayo lahat. Naka-restrict ako. Ang baduy. Gusto ko lang naman i-share kung anong kinakain ko. Ano ba yan? Wala na. Paalis na kayo lahat. Anyway. So, babalik na lang ako ulit pag hindi na ako na-restrict. Nakakainis. Grabe. Hindi naman ako promote ng brand. Pinapakita ko lang naman yung pagkain ko. Ano ba yan? OA naman. Si OA naman. Si OA. May friend na si OA. Yan, si OA. Nagpapakita lang ako ng pagkain TikTok. Kung pinapapanood mo to TikTok, pinapakita ko lang gusto kong kainin. Gusto naman ganyan kayo. Anyway, babalik ko na to sa kasi ayokong makno. Anyway, nabili ko lang yan sa online sale. Someone nagbenta ng parang private lang. Hindi ko nasasabihin kasi ayokong ma-restrict na wala naman akong ginagawa. Kikil mo ko. I'm so mad. Wow, arte. Anyway, bumili ako nun ng super yummy. So, nagustuhan ko siya. And, dalawa yung packs na binili ko. So, bumili ako ng, medyo mahal kasi siya, no? Feeling ko mahal ngayon lang yan mahal. Pero, hindi na yan mahal soon. Nainis ako. Sige, mamaya kikwento ko kung paano ako pumayat. Ikukwento ko. Pero, ayoko muna naka-restrict ako. Kasi 10 minutes pa daw ako naka-restrict. So, babalik ako. 90s? 90s? Since 90s? So, nung pinanganak ako, sige, bye, balik ako agad.